Kaya pala, atat na atat itong si Swansing sa budget bicameral conference ngayon kasi nga bilyon-bilyon ang insertion. Bistado na po ang bagong King and Queen of Insertion, anak ng kagwang. Sandro Marcos at Martin Romualdez napalitan na po ni Boji D at Swansing sa pagiging hari ng insertion. Ngayon, King and Queen na talaga, anak ng kagwang ha. Parang kanta lang ah. Kongreso at Senado nagtablahan. Senado hindi sumipot sa BICAM conference ngayong araw sa PICC. Tinabla po ang mga hari ng mga buhaya. Postponed ang BICAM, anak ng kagwang. Oh. Excited kasi ang mga buhaya na talakayin ang pera basta pagkapirahan. Nangunguna dyan ang mga buhaya. Wala eh. Gusto talaga nila yung maglima sa kaban ng bayan eh. Pero problema sila ngayon eh. Dahil ang Senado naguluhan na kung ano po talaga ang plano nila sa pira ng bayan. Ibubulsa ba ng todo, lilimasin ba o magtira pa sila? Anak kayo ng kagwang, ubusin nyo na, nahiya pa kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Pindot na! Okay. Nagulat itong mga kongresista sa pamumuno ni Swansing eh. Dahil bigla na lang nagdesisyon ang mga senador na ipagpaliban muna ang bicameral conference ngayong araw. Hindi po ito nagustuhan ng mga kongresista. Pumalag at hayon, nag-bicam conference sila. Solo nila. Yung mga senador, wala. Putang ina. Buhayang buhaya ba? Bago po natin talakayin yung pag-postpone ng BICAM, talakayin po muna natin yung bagong King and Queen of Insertion para po sa budget ngayong sa taong 2026. Next year na po ito. Ang paglilimas sa kaban ng bayan. Bistado po sila, bolilyaso po. Narito po, pakinggan po natin ang balitang ito na tsak, iinit na naman ang mga ulo ng mga Pilipino dito, anak ng kagwang. Narito. Speaker Boji, Faustino Boji D. Sa isang pagsusuri, lumilitaw na siyang may pinakamalaking budget insertion Ba? sa DPWH. Nako. Itong 2026? Oo. 1.1 billion. Nako. Jackpot. Grabe. Oo. Anak ng kagwang Baka laki. hindi niya alam yan. Baka naman ipinasok lang yan. Isabela 6 District ito. Oho. 2.68 billion pesos nadagdag sa distrito niya. Nako. Grabe. Ang dami pala Nadagdagan nga yung mga... Insertion. Ano yan na? Yung unang bahagdan, region. Oo. Legislative district. District representative. Yes. Tapos DPW's proposed budget. Ano ibig sabihin nun? Yan yung budget niya dyan sa distrito na yan. Ayun, kasi Secretary Dizon yun. Itong House proposed DPW's budget. Yung version ng House. So from halimbawa yung kay Boji D, from 1.1 naging 3.7 wow. na billion. So, naging Taas. insertions daw sa kabuuan. 2.6 2.68. Nako. Ibig sabihin, Grabe. ang pinopost lang ni Secretary Dizon 1.1 Billion. Pagdating sa House, naging 3.7. Wow. Ay, sinasabi nilang insertion. Tiba-tiba. Kasi hindi naman yun ang pinopropose ng department. O hindi yung galing doon sa Hindi. mismong NEP. Dinagdagan. Oo. Correct. Pati pala si Chairperson Micaela Swansing, Oo. ang chairperson ng Appropriations Committee, ay meron din pong insertions. Ano na yan, Jen? Ha? Yan eh... Parang Bilyones na yan. Mula sa nakangkagwang. pinakamataas. Ang sumunod
Ay, yung APRO chairperson, di ba, si Sonsing? Oo, Micaela. Oo, ang idinagdag niya sa budget ng DPWH, 1.7. Wow! Mas malaki pa ang idinagdag kaysa sa original. Anak ng Ang kagwang. original, 1.6 lang eh. Baka naman napakalaki ng mga proyekto niya doon sa kanyang ano. Itong pinapakita nating graph na ito, APCIJ Hindi. ito. Oo. Base sa kanilang nakuhang listahan. At yung kanyang nanay ng APRO, Swansing din. Swansing, yes, Talaga yes, naman, Sultan Kudarat. Kung di ko nagkakamali, baka nanay niya po ito eh. Ayun nga, Sultan Kudarat, oh. Sultan Kudarat. Kasi dati ang sa distrito nito si Micaela, tatay niya yan eh. Diyan niya ako nagtataka eh, mag-asawa, magkahiwalay eh. Ah, yung isa na nasa Yung tatay no, sa Bisiha, yung mananay, nasa Sultan Kudarat. Tingnan mo rin, no? 2.3 naging 3.8. 1.5 ang Insertion niya. Insertion. Oh. Billion po yan, ha? Yung tatay. Christopher Gonzales, Region 8 ito. O Eastern Samar. Oh, ito 877. Pero meron pa rin Grabe. ano pa rin. Almost 1 billion pa rin. Uy, totoo ba ito? O, si Kong Toby. Toby Kong Chanco. Toby. Oh. Ang pinropose na sa Nabotas, sapagkat napakalit lang naman ng Nabotas, Alit lang. 362 million. Magkano dinagdag niya? 1 billion, 1.1 billion, pare Puta. ko. Nako. Saan pa ilalagay ni Kong Toby yung proyekto? Dali rin, oh. Laki rin ang insertion mo, Toby Chanko. Kung na nga sinasabi ko sa inyo, eh. Kunyari lang yung mga hinayupak na yan, eh. Tang inamin. Buhaya kayong lahat, mga kongresista. Kay Swansing, 1.7, no? Insertion. Kay Bujidi, 3.7, insertion. Tapos yung kay Swansing magulang, 1.5 billion insertion. Okay ni Nam, sana all. Proyekto sa Nabotas. Ano yan? Pagpapatayo ng ano, yung malaking, ang taga dito? Hindi, ano yan? Bulungan? Yung yung nasisira kasi yung ano dyan. Oo nga pala yung dike, no? dike. Siguro nga. Yung Yari tayo seawall, ngayon. di ba? Di ba, pero teka lang, di ba tinututulan ni Kong Toby rin yung mga insertions na yan? Lagi Ganyan. lang. Hindi. Kunyari Hindi lang sa yun. Hindi ako tutol dyan. Ganun ba? Sa mga meron ako. Kunyari lang yan si Tiangco. Putang ina. Lahat ng kongresista except sa mga kalaban ng mga Marcos. Except sa mga kakampi ng mga Duterte, zero talaga. Pero ito, puta, busog na busog ang mga hinayupak ko. Di ba? Di pala tutol, sorry. Ano ito? Tinututulan ko yung sarili ko? Sa Pangasinan, 6th District. Oo. Premisias, Agabas, Oo. Marilin. Oo. Naku, 1.7 pare ko. Yes. So, dinagdagan niya, kanyang installation, naging 740 million. Yung kanyang dagdag. Oo. Oo. Davao del Norte 1st District. Uy, Di Carlo. Oo. From Aba. 4.8 naging 5.5. Pero laki nung kanya, initial pa lang 4 billion, mahigit. Hindi, yan Almost yung, 5 billion. yan yung DPWH. Kaya nga, ibig ko sabihin, ano bang Nung, mga pagawa nyo sa kanila, nung no? dinagdag na niya, naging 5 billion Naging 5 billion. Yan, pa. makakampi yan ng So, meron mga siyang insertion na Marcos. almost 7 million. Oo, 700. Oh, 700 million. Oh, idinagdag niya. Sa Region 11, Zamora Maria Carmen. Aba, ito ba yung yung bata pa? Yung kasama sa tag ito? Prosecutor? 2 billion, 2.4. Prosecutor sa Naging 3.1 billion. Tapos, yung kasunod, O, Impeachment. 696 million ang kanyang installation. at tinan mo yung kasunod na pangalan. Nako! Di na naman. O, at yung pangalan, Faustino Michael Carlos III. Bastino din. Oo. Hindi, anak siguro. Ay, nako. 884 lang ang galing sa DPW. Naging 1.5. So, Wow. dinagdag siya ng 668 million. Sige pa. Oh. Sumunod. Misamis Oriental, 2nd District. Oo. Nako, si Imano. Oo. Vicente Imano po ito. Oo. Ang laki na pala. Initially, 5 billion. Hindi pa natuwa. Sa 5 billion, nakulangan pa. Ginawa pong 6.3 billion, pare ko. Sa So, susunod, 1.3 magugulat ka kung billion. sino yan. Yung insertion. 1.3 billion. Grabe yung mga din, no? Mga kamag-anak, lahat, merong mga insertion. Sabi ko nga sa inyo, eh. Ito pa, pakinggan natin, baka may mga kongresista kayo. Ito yung mga insertion, no? Makinig tayo sa mga insertion. Pag sinabi mong insertion, National Expenditure Program, kunyari 500, tapos pagdating sa Kongreso, sa General Appropriation Bill sa Kamara, magiging 2 billion, di ba? O, yan yung insertion. Tinaasan nila. So, ito yun.
Tuloy natin, baka meron kayong mga ano, Ayan. kongresista. Surigao del Sur, 1st District Representative, Momo. Oh, Momo. Momo. 2 billion na, sir. Ang inyo pong budget yan, 2.7. Ang laki na eh. Hindi pa kayo natuwa. Ginawa nyo pang 3.2 billion. Wow. Nagdagdag pa po kayo ng 470 million. Puta. Paano nyo ubusin sa loob ng isang taon na proyekto yan? Grabe. Momo. Ngayon pala, nakasama siya doon sa kasuhan ng plunder ba yun? Oo, Pangalan pa lang, nakakamumo. Puta, Surigao del Sur, ang pangit-pangit ng ano dyan, area na yun. So siya, sarili, mag-isa siya. Ganon. Tapos nag-resign ata siya na miyembro Ng BICAM. ng House Contingent. Oo, ng BICAM. Sa BICAM. BICAM, yes. Oh, pero hindi daw siya magre-resign sa Congressman. sa sa committee. Committee siya ng DP ng ano, di ba? Public Works. Public Works. Siya ang chairman Nako. ng House Committee on Public Works. Ba talaga naman? Yan ang kanyang expertise Pakinggan lang kasi. natin, sunod. Expert. Sana sir, yung pagiging expert ninyo dyan, ginawa nyo sa mabuting kaparaanan, ano? Correct. Ang kaso, ang ginawa nyo po para sa atay sa expert nyo sa mga proyekto. Anyway, ito, Guimaras. Si JC Rachman Naba, nako, 621, ginawa po niyang 1.0646 billion. Wow. Liit-liit lang naman ang Guimaras. Ano ba ang gusto niyong proyekto dyan, no, ha? Lalo siguro patamisin yung mangga, no? Ang mangga ng Guimaras. Ako ito pa. Aba! Si Jay Kunghun. Ba? Jeff Kunghun, no? Sambales. Anak ng Sambales, Pampanga, di ba? Anak ng kamote kayo. Yun yung ano, si Kung Hoon, yung galit na galit sa mga Duterte. Magkano ba insertion niya? First District, 1.8 billion. Nag-request pa po siya ng dagdag, naging 2.1 billion. Grabe, Wow. no? Ito po yung ano yung mister ni ano, kung di ako nagkakamali. Hindi, walay na. Hindi na sila. Hindi na. Sila pa rin, Oh. ni Aiko. Oo, na gano'n na. Hindi. Nag-statement Lalo na, lalo silang Ganun ba? Yes. Totoo ka? Oo. Hindi, bangag din yan. i-research ko ha. Kasi nabasa ko na yun. Oo. Hindi, close sila eh. Kasi nung interview pa nga ni Aiko si Senador Marcoleta, ang nag-request pa nga sa kanya si Jay eh, pinadaan kay Jay Kunghun eh. Ganun ba? O, baka naman iba yung Jefferson. Baka nga. Baka nga iba yung Jefferson sa ano, 'di ba? Sino ba? Kasi tatay ata isa eh. Yung isa anak. Ay, baka nagkakamali tayo. Baka magkamali tayo ng pangalan. Ipakita mo pa direct. Sino next? Yung kay ano, pagkatapos si Kunghun. After Kunghun ay Hindi, Jefferson to. Si Jay ang ano, kay Aiko. Ayun. So yun ang anak pala. Hindi ito. Yung Jefferson, ito ata yung tatay eh. Ayun. Isabela na naman. Go. Ed Christopher. 1.8 billion, pare ko. Tama, sabi ko na eh. Ended their nearly 8-year relationship in late 2025. Bago lang. Hindi mo ako basta ganyan. Ayan ang binasa. Dahil si Jay Kung Hoon at saka si Aiko, ano na sila. Naghiwalay na kasi si Kung Hoon gaganong-ganon eh. Ngumingiwi-ngiwi, budlat ang mata. Ayan po yung mga katakot-takot na insertion ng mga buhaya. Ito na ho tayo ngayon. Sabi ko na nga ho sa inyo eh. Itong mga kaalyado ng mga Marcos, ito yung inaambunan ng insertion. Hindi talaga yan nawawala. Kaya tama yung sinasabi ni Representative Livisti na ang budget daw ngayong 2026 ay mas malala pa sa budget ng 2025. Sa bagay po kasi, naman, ang tawag dyan? Malapit na rin na election. Ito, King and Queen. Ito yung pinakamalaking insertion, ha? Yan, DPWH insertion. Proposal, no? Kaya pala todo depensa si Representative Micaela Swansing, DPWH project 3.4 billion, insertion 1.7 billion. Kay Swansing yan, ha? Pero si narinig po natin kay kanina kay Budget D, ang insertion po ay mga 3.7 billion. So, ganun po kalaki. Grabe na yan. Budget D. Except pa yung mga kamag-anak ni Budget D at saka
magulang nila, no? Mga kapamilya, kasama rin si Swansing. Ito na po yung pinakabagong King and Queen of DPWH budget insertion. Ayan na ho, yun. Kaya pala, atat na atat itong si Swansing sa budget bicameral conference ngayon. Mag-ano tayo, mag-hearing tayo eh. Kasi nga, bilyon-bilyon ang insertion. Hindi ba ho kayo ang tawag yun, makukonsensya? Anak ng kamuti, nagtablahan po ang Senado at Kongreso ngayong araw. Wala pong naganap na bicameral conference. Pinopospon po ng Senado dahil hindi po sila nagkakaintindihan dito po sa budget ng DPWH. Kasi binawasan po ng 45 billion ng Senado ang proposed budget ng lower house. 45 billion po yung binawas. Kaya nga, nagkalitsihan sila at nag-insist nga po si Vince Dizon na baka pwedeng ibalik kasi pag hindi daw ibalik, baka walang matapos na proyektong 10,000 sa taong 2026 dahil lang sa 45 billion. Kaya naman, narito po, pakinggan natin ang pahayag po ni chairman ng Senado, si Gatchalian. Narito po, pakinggan natin. Unahin ko muna yung, kasi ito yung mas importanteng topic. Gusto ko lang linawin na yung ginawa naming pagbaba sa budget ng DPWH, particularly yung presyo ng materyales, galing yun sa DPWH mismo. Nagbigay sila sa amin ng mga tawag nila adjustment factors, at yung adjustment factors in-apply namin sa lahat ng Breakdown. proyekto na nasa loob ng budget. So, ganun yung ginawa natin. Kaya tayo nakatipid ng mga around 45 billion sa mga local projects. So, because of that, in-apply natin sa budget. Nasundan nyo naman yung hearing, di ba? Sabi ni Secretary Dizon na dahil binaba nila yung presyo ng materyales, pwedeng bumaba yung presyo ng Budget. mga proyekto sa budget. Yun ang in-apply natin. In fact, nagkaroon tayo ng 2 hearing on that. At ganun consistent yung kanyang sinabi. Kaya in-apply namin yun. So, kaya kahapon doon sa BICAM, yun ang pinag-usapan namin. Kaya very insistent ang mga senador na yung data galing sa DPWH. Galing sa kanila yun. Hindi namin magagawa yung mag-isa. Una-una, wala kaming mga engineers dito sa Senado. Wala kaming engineers sa aming team. So, yan adjustment factor niyan ay manggagaling lang sa kanila. No? Ang nagiging issue lang ngayon ay yung adjustment factor na yon ay sinasabi ngayon ng DPWH, baka hindi pwedeng i-apply dahil iba-iba raw yung sitwasyon sa iba't ibang proyekto. Yun ang sinasabi nila kahapon. Kaya nagkaroon mga kumbaga ibang opinion, no, dito sa pag-a-apply namin ng adjustment factor. Iba yung opinion ng House, iba yung opinion namin. So nawala ako dun sa ringtone. na-distract lang ako. At iba yung opinion ng House. Okay. Linawin natin ang pinagbabasihan ng Senado ay yung proposal ng DPWH na magbabaho sila ng presyo. Kasi nga, yun ang sinasabi na tatanggalin yung taba, no? Yung taba ng nayupak. Pork barrel kasi yan eh. Pork barrel naman talaga yan. Totoo. Pindot ko lang. Yung tawa. From, ang House version, masyadong malaki talaga. 624.48 billion pesos. Yun yung House version. Lower house sa mga buwaya. No? Pagdating sa Senado, dahil nakabase sila sa proposal lang mismo ng DPWH, nagiging 570 billion na lang. So, 45 billion nga yung difference. So, dito sila nagka-problema. Pero kung pabalikan natin yung mga press con nga ni Vince Dizon, sinasabi ni Bubuim,
magbawas tayo. 50% nga yung sinabi makatipid eh. Pero pag tiningnan mo yung binawas po, hindi 50%. Kapiranggot lang. Siguro mga 10% lang to, no? 45. Oh. Kung 50% po dapat, dapat mga 310 billion lang ang budget na ipapasa ninyo, Senado at Kongreso dyan sa BICAM. Eh sabi man ni Bongbong, di ba, 50% ibababa yung price. Sige nga, tuloy oh. So, iba yung opinion ng Senado. Nagkamali daw ang Senado sa computation at sa Secretary. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. Correct. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? So, kaya kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Of course, ang opinion ng House, iba. No? Baka nga magkaroon ng problema sa implementation. Kami naman, ang opinion namin, galing yan sa DPWH, kaya tama yung application namin na pababain yung presyo ng materyales. Dapat yung statement from Secretary nagbago. Alin yun? Yung position ngayon ni Sec Teams na nagbago. Kasi ang binabanggit nyo na sa kanila manggaling yung competition. Now is taking magkakaroon ng problema kapag implementation sa ibang bansa. Underfunded. And in fact, that issue na second point. That's a technical issue eh. Like I said, di naman kami engineer. No, hindi naman kami expert. Inaamin ko, hindi ako expert pagdating sa implementation ng infrastructure projects. Ang request lang namin sa kanila, kung sinasabi niyong ang presyo na nasa loob ng 2026 budget ay overpriced, magkano yung overpriced na yun para pwede na namin tanggalin sa loob ng 2026 budget. Para pag-approve natin ng 2026 budget, wala na yung overpricing. Yun ang intention ng Senado. Kaya nung ginawa natin, in-approve yun sa committee report, in-approve yun sa third reading, kasi yun ang gusto ng mga senador na tanggalin yung overpricing na yun. At sa House, yun din ang gusto nila. Kahapon, narinig ko sa kanila, ayaw rin nila ng overpricing. Pare-pareho naman tayo na ayaw natin yung overpricing. So, ang nagiging issue lang nga, ngayon, ang sinasabi ng DPWH ay hindi ma-implement yung iba. No, yun ang sinasabi nila ngayon. Consider ba yun? Pabira, no? Kaya nga itong mga kongresista, no, puro talagang sarswela lang eh, pure optics lang eh. Kagaya ka rin, Dayson, merong hearing, di ba? Nung hearing, tinatanong, magkano ba yung overprice ng mga proyekto? Sinasabi yung mga overprice. Tapos itong Senado, nagtitik down sila, yung mga suggestion, mga price ng ng DPWH, sinusunod lang nila. Ngayon hindi ho naisip siguro ng DPWH, si Vince Dizon, na seryoso ang Senado. So ngayon pagdating dito sa BICAM, bawas. Binabawasan na ngayon yung budget ngayon ng Senado. So 45 billion yung bawas. Dapat nga po 300 na lang yan 310 billion kasi sabi 50% pinagmayabang pa ninyo eh. Ngayon, ang after the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Sir, postpone po yung BICAM. Yes, postpone yung BICAM. Agreed na po ang vote ng House and Senate. Well, at least sa Senate side, no? Tinawagan ko yung aking counterpart, sinabi ko yun ang decision ng Senado. Kasi ang Senado, very firm, na ayaw namin ng overpriced Correct. items. Ang House, sir, ayaw din bumigay. So, it's practically deadlock or hindi DPWH for it. Well, we can call it deadlock, no? On that aspect. Pero naghahanap tayo ng solusyon. Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH para makita natin kung ano yung solution dito. Dahil ang gusto natin ay to move forward. Gusto natin ay umusad. So, I'm open to working with the House and with the DPWH on that aspect. Bulilyaso na des! Postpone narinig nyo. Postpone ang BICAM. Sinabi na rin ni
Gatchalian sa kay Swanseng na postponed na yung bicameral conference ngayong araw sa PICC. So maliwanag yun. Nagkasundo na yung mga senador na i-postpone kasi nga ang gulo ng DPWH at ang gulo ng mga buhaya. Hindi sumunod yung mga kongresista na sinabing magbawas ng presyo. Kasi kung sumunod ka, pati kayo mga senador, putsang ina, huwag nyo na kaming lukuhin, lahatin na natin itong mga animal. Kasi anong sabi nila? 50% po yung ibabawas. So hindi po nagbawas. So yung House version 624, yung Senate version 570. Kung 50% po ang pagbabasihan, yung 624 ng House version dapat mga 310 na lang yan. 310 billion. Dapat 50% din po yung ibibawas. Kaso nga lang, 45 billion lang ibinawas. Di ba kaya pelikula na naman ito, anak ng kagwang, oh. Pangluluko na naman. Kunyari sila, mag-away sila, Senado, Kongreso. Baka makalimutan natin yung exact amount, no? Ang kalahati, 50% po yung kalahati, eh. So, dapat 310 billion lang. Pero yung propose ng ng Senate, 570. Pag tiningnan mo, sobra pa rin ng 260 billion. Anak ng kagwang, ginagago tayo dito, ah. Postpone na yung BICAM. O, tuloy natin ng konti si Gatchalian. Sorry sir, bakit po pinuspone? Ano po yung gagawin ngayong araw instead of the BICAM? Makikipag-coordinate ako with DPWH kasi yung kanilang presentation kahapon, I need to understand that. Kailangan ko maintindihan talaga kung ano ba yung kanilang sinasabi na hindi ma-implement yung project. Of course, presentation yun ni Secretary Vince, almost 4 hours kami nandoon. But I need to understand sa kanila kung ano ba talaga yung sinasabi nilang hindi ma-implement na project. To clarify sir, pumayag na yung House na suspended. Tingnan mo, bago mo tayo sa suspended. Isipin mo yun, sabi, 10 billion, 10 billion, 10,000 na project ang mapiktuhan. Kung hindi ibibigay ng Senado yung 45 billion, puta, nananakot nga eh. Tama si Win Gatchalian dito. Baka pwede, pa-enumerate, pakibigay po sa amin, parang gano'n, no, yung punto niya, no? Ano po yung mga proyekto ang tatamaan? Pag itong 45 billion ay hindi namin ibabalik at tuluyan po naming babawasan. Pero bakit hindi po kayo manindigan dyan mga senador na wala na? 45 billion, bawas na. Puta, kumita pa rin kayo, Sarsuela pa rin kayo. Eh, dapat 310 billion na lang yan. Eh. Yan yung dapat budget ng DPWH. Sobra pa rin kayo ng 260 billion, tama. 10,000, so kumbaga, sinalbids ni ng Kongreso ang BICAM conference. Ipinabot ko sa aking counterpart. Inaantay ko yung kanyang feedback. No? So wala pa akong feedback kung ano. Kung wala naman kayo, emotional implication. Ha? Anong magiging emotional implication? What do you expect? What do you mean institutional implication? Kasi po, are you prepared to let the process fail rather than compromise? No, it's not this is part of the process. Discussing disagreeing provisions and also disagreeing concept is part of the process. No? So pinag-uusapan namin ngayon itong ibang opinion at ibang pagkakaunawa dito sa process ng DPWH. For how many days, sir, masususpend na? Ngayon lang. No? So pag-uusapan namin with I'll talk to DPWH about this. Sir, yung sinasabing underfunded, pag hindi kayo pumayag na ibalik yung 54B, is the Senate considering na ibalik because para mapondohan yung mga projects na DPWH? Ang Senado kasi very firm na ayaw ng overpriced materials. No? Yun ang firm. Pero ayaw rin natin hindi ma-implement yung projects. No? So, kaya ito kasi technical issue to eh. Kailangan DPWH talaga ang sumagot kung ano ba talaga ay yung kanilang nakikita. So, o ano yung kanilang pag-aaral. So, this is a very technical issue na kailangan talaga ng oras para makausap ang Masama DPWH. sa pag-aaralan kung Teka lang, linawin natin, ilan ba ang magkano ba talaga yung
ibabalik. Total nga kasi sabi na naman 54 anak ng kagwang. Sabi ng media 54 daw. Sabi naman ni Win 45. So medyo naguguluhan ho tayo. I-compute po muna natin 624.48 billion. Bali 624.48 billion itong House version. 570.48 Senate version. So, 54 billion. Oh. Ito yung maliwanag. 54 billion po ang nawala. Ito yung gustong ipabalik ng DPWH at ng mga kongresista na hindi ngayon nagkaintindihan, kaya na-postpone po ang BICAM. So, babalik naman daw bukas. Tuloy natin ng konti. Oh. I-accept niyo yung reason na underfunded, sige, balik natin yung... Well, pag-aaralan namin. Pag-aaralan. Hindi ko pa masasagot yan. Hindi ko masasagot. Basta ang concept is, ang Senado firm sa ayaw ng overprice. But we also recognize na baka hindi ma-implement yung project o baka yung project ay umiksi o baka yung project hindi makompleto. So, yun ang dapat pag-aralan. Gagi. Hindi buong 50 ibalik kahit yung ilang amount to implement this project. Magdedepende yan sa DPWH. Magdedepende yan sa DPWH kung ano yung kanilang magiging explanation. Kasi nung nasundan nyo yung explanation nila kapon, may mga projects na dahil in-apply namin, may mga projects na nagkulang yung pondo. So, ibig sabihin, either hindi ma-implement yung pondo o maiksi yung kalsada. May projects naman na kulang yung application namin. So, ibig sabihin, mas mahaba pa dapat yung kalsada. So, may mga ganyan na explanation ang DPWH. Very technical na kailangan talaga pag-aralan pa. Okay. So, medyo maliwanag ngayon, no? Itong mga bagong insertion pala, kagaya kay Bojide, di ba, 3.7 billion. Kagaya kay Swanseng, 1.7 billion. Ang bagong gimmick nila, ang bagong scam nila, kalsada. So, yung flood control, hindi na nila pinupunduhan. Kasi nga, malaking kontrobersya. So, aasahan po natin, lalo tayong babahain. Sa bagay, kahit walang budget, walang proyekto, walang... Utangina, wala naman talagang silang ginagawa. Baha pa rin tayo eh. May budget man o wala, baha pa rin tayo. Kasi kung may budget, wala namang proyekto. Oh, kung walang budget, mas maganda wala ng budget. Para hindi na mangungutang, anak ng kagawang pagbudgetan. Wala rin naman nagagawa, puro mga ghost. Nga mo correct me pa yan bro, kung tama ho ako dito. Yung 54 billion po, ito po yung kinaltas. So, diningnan niyo po, yung 54 billion, ilang percent lang po ito sa 624 billion ng propose ng House. Maliit na porsyento. Pero yung kanilang pelikula ay 50% daw. Sinabi rin ni Bangag yan. 50% daw yung matitipid. Pero bakit hindi 50%? Dapat nga 300 billion na lang to. Pero yung nandoon sa House version ay 570 billion. Anak ng kagwang, niluluko tayo dito eh. So hindi sila nagkakaintindihan. Baka yung hatian dito, malamang sa malamang hatian. Hatian ng insertion. Tika, hindi pwede kayo lang may insertion. Bigyan nyo naman kami. Yun na yung problema. Pag mabalitaan po natin na bibigay itong sila Gatchalian, mga senador, malamang lahat sila may insertion. Pero kung kaltasan pa nila yan, hindi tayo magtataka. Kung may insertion ba, wala. We have to study that also. Isang aspect yun ng kailangan pag-aralan rin. Senator, sir, dapat po umamin si Secretary Dizon kasi yan nagkamali. Kasi it was insistent na kayo ang nagkamali ng Hindi kami nagkamali. Kasi galing sa kanila yung data, Competition. galing sa kanila yung application. Like I said, hindi naman kami engineer, so ma-apply lang namin yan kung galing sa kanila yung information at may coordination naman sa paano sa pag-a-apply. Si Senator Lacson kasi requires Secretary Dizon to admit that Senator Declaration na hindi Well, like I said, my position at in-explain ko sa mga senador, lalo na kahapon kasi
kahapon sa BICAM, doon talaga in-explain ni Secretary Dizon at pinatunayan namin na hindi kami nagkamali in terms of application. Sir, yung deadlock, are you still on yung ratification 22 pa rin? Kaya naman, no? Of course, lumiliit, but I'm optimistic kaya naman matapos. But yung siyempre nakakain na ngayon namin yung mga buffer days, pero kaya naman. But, deadlock today. So, are you, para makayanan yung 22 na ratification, dapat matapos na bukas, sir? Tama ba? Kailangan hopefully matapos by Wednesday. Yan ang target. Sorry, sir, Puta. what do you make lang of yung sinasabi po ni Sec Dizon na dapat yung cuts ay i-implement per project? Possible ba talaga? Dapat talaga ganun. In reality, yung project, susukati mo, magsa-survey ka, magso-soil test ka, at kung ano yung nakita mo doon, yun yung actual cost, yun ang dapat ilagay sa budget. So, in reality, dapat ganun. Hindi lang yung tawag natin tabletop survey. Hindi lang talaga ganun. Putangin na, matagalan yan, no? Paano i-compute na bawat proyekto? Di, simpleng logic na lang. Ilang percent? 50%. Magkano ba yung pinopropose project? Ganito. O ngayon, anong gagawin natin? Bawasan natin 50%. Kunyari, ang budget, 624. So, kung 50%, puta, 300 na lang. Yung 50% dyan. So, ano bang problema ninyo, mga hunghang kayo? Hindi po nagkaintindihan, anak ng kagwang. Kung magkano ang hatian, ilang kay Hontivirus, ang Our Lady of Insertion. Magkano naman ay kay Sandro Marcos. So ito si Bujidi, Swansing, billion po ang kanilang mga insertion kasama sa kanilang mag-anak. Si Sandro kaya, magkano ang insertion? Hindi nabanggit eh. Malamang si Sandro atras sa insertion, no? Saan ang gagawin ni Sandro? Sa'yo na lang, Bujidi. Bujidi, sa'yo na lang, hati tayo. Oh. Pwede nga yung arrangement, di ba? Swansing, sa'yo na lang, hati tayo, ha? Oh. 50-50. Sige, 25% na lang, 30%. Kasi bakit napunta yung pinakamaraming insertion kay Bujidi? Pero sa bagay, sabi nga ni Saldico, 500 billion. Ay, 500 billion. Huwag natin pasubrahan. Di sabi kasi ni Saldico, 50 billion. Insertion ni Sandro Marcos. 50 billion. So, mas maliit pala ito. Yung king and queen of insertion, kapiranggot lang talaga sa insertion ni Sandro Marcos na 50 billion. Pero maliwanag po ang usapin ngayon na magulo ang Kongreso at Senado. Hindi sila nagkakaintindihan. Kaya yung araw, pinospond na nga ho ng Senado. Ang problema, itong mga kongresista talagang pumunta sa PICC para mag-BICAM, magsulo. Kita nyo sa kanang screen ninyo, sa picture. Wala talaga ang senador na sumipot. Tinabla ho talaga sila ng Senado. Pero itong mga buhaya, gusto talaga mag-BICAM kasi nga, pira. Wow! Kwarta. Ganun ang gusto nila, pira-pira lang. Kaya ito si Swansing ito, nanggagalaiti. Dismayado sa mga senador. Buhaya pa more. Ito, pakinggan natin, si Swansing. Magandang hapon po. As you can see, we already have 7 conferees on the part of the House. 7 na po kami mula po sa panig ng Kamara. 8 na ba? 8 na kami? O, 8 na po kami. 8. Wala na daw mga buhaya, nandiyan na sa PICC. Buhaya pa more. Pero sa 11 na mga kinatawa na parte po ng BICAM sa parte ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Handa po kami na ituloy itong Bicameral Conference Committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon.
dahil meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Sana po, nakita nyo naman po, in-adjust po yung kalendaryo ng sesyon na dapat sa December 22 ay ma-ratify na sa parehong chamber, sa pareho pong kapulong. Butang na, nandyan na yung mga buhaya sa likod, oh. Ni Swansing, ituloy natin ang BICAM. Sige na. Los nyo. Tulungan yung pong ating BICAM report. Kaya yun po yung hinahabol natin. Kaya ito po sana yung kagustuhan natin na magpatuloy yung mga usapan patungkol po sa lahat ng mga items sa budget. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Kaya yun po, as you can see, ako po at 7 sa mga miyembro ng Bicameral Conferees ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Ay, babatarang mahalaga. Parang awa nyo na, ituloy nyo na mga senador. Buwang kayo, ba't nyo pinospong? Bawat araw, may timeline kayo. Nimal ninyo, kung may timeline pala kayo, bakit ganun pa rin ang insertion ninyo? Di ba, Swansing, 1.7 billion ka eh. Oh, kamusta naman yung kay Boji D? Kamusta naman yung sa kamag-anak mo? Ganun kalaki yung mga insertion ho ninyo. Binadali ho ninyo para madali mapuno yung inyong mga bulsa. Yan ba yung utos ni Martin Romualdez? Yan ba yung utos ni Sandro Marcos? Utos ni Bangag? Problema ninyo, hindi kayo nagkaintindihan ngayon, senador at mga kongresista. Ma-reenacted yung budget nito. Dapat nga zero budget kayo. Yung mga buhaya. Tangin na kayo sa Marcos admin. Yung trust issue, hindi nawawala eh. Nakakatakot, bilyon-bilyon yung pinag-uusapan. Budget, trillion. Tangin na, mapupunta pa kayo sa tama yan? My God. Nangiwi na siya dyan. Actually po, yun po talaga yung salita na gusto ko talaga sanang iwasan. I would not characterize this as a deadlock. Mismong si Senator Win Gatchalian na po yung nagsabi na ito po kasi ay may ongoing discussions lang. May mga bagay lang po sana na gusto nating isangguni sa DPWH kay Secretary Vince dahil kahapon naman po nakita natin, pare-pareho po yung palagay ng Kongreso, ng Senado at ng DPWH. Lahat po kami we recognize that there are overpriced items as initially estimated by the DPWH. At lahat din po, meron din pong paninindigan na gusto natin natanggalin yung overpriced na bahagi na nakapaloob doon sa mga estimates ng mga proyekto. So, doon po gusto kong klaruhin. Malinaw po yun. Aligned po ang lahat na gusto nating tanggalin yung overpriced na parte noong mga estimates sa mga project sa DPWH. Ngayon po, ang tanong kasi, what is the best way forward? What is the best way to go about this? Nandun po siguro tayo sa application. Binanggit po ni Secretary Vince kahapon na isa sa mga pinakamalalaking posibilidad ay maging unimplementable po yung project. Ibig sabihin po, imbis na pakipnabangan na po na ating mga kababayan, ang mangyayari po, hindi po mai-implement yung project. So, Tangan nyo! Saan ka kumuha ng kapal ng mukha mo na sasabihin mo, okay kami doon sa magbawas ng presyo. Pero ngayon, ang sabi nyo, pag magbabawas, hindi ma-implement ang ibang mga proyekto. Ang mga proyekto, anak ng kagwang talaga. Di nagpelikula lang kayo, di ba? Nagpapalabas lang kayo. Na kunyari, totoo kayo, magbawas kami ng presyo. So ngayon, ang sineryoso ng mga senador, putang ina, nabulaga kayo. Putang ina, binawasan nga. O binawasan. So yung mga pangungurakot ninyo, mababawasan din. Tama na yan, bilyon-bilyon na yung kinukurakot ninyo. Gusto nyo pa dagdagan. Mahiya naman kayo sa bunganga nyo.
Siguro po, quinantify naman po natin kahapon. 9,900 projects affected with a total amount of 406 billion pesos. And the estimate that I gave yesterday, if we assume that 25% of these projects will become unimplementable, that's already 101 billion pesos wasted that would have been implemented in the right way. So ano po yung impact nun? That would have implications in terms of multiplier effects po eh. Magkakaroon po na epekto una sa ekonomiya. Kailangan po natin na infrastructure spending ngayon para po ma-accelerate po yung growth natin sa GDP. Pangalawa po, yung impact po sa trabaho. Nakita naman po natin anong nangyari nung tinigil yung mga proyekto, marami pong mga nawalan ng trabaho. At pangatlo po, yung impact sa mga komunidad. So, I wouldn't characterize it as a gridlock. We just want Putang ina, nagkabulol-bulol na, no? Sinasayat niya, apektado daw. Apektado daw ang ekonomiya. Gross domestic product. Pagbawasan ng 54 billion. Lahat ng ang mga proyekto, hindi daw matatapos. 54 billion lang, hindi na matatapos ang proyekto, mga ulol. Kano ba yung budget ninyo? May 500 plus pa rin naman kayo, 570 billion, 570 billion, tama? Utang ina, Swansing, yung bunganga mo. Nguho ka na rin. Hindi kami apektado yan, mga hunghang. Dahil matagal na kaming apektado sa mga pangungurakot ninyo, paglilimas sa kaba ng bayan eh. Flood control, kaliwat ka ng baha dito. Puro mga ghost projects. Ang tagal na po naming napiktuhan. Ang ekonomiya matagal na napiktuhan dahil sa pangungurako to ninyo. Ang talagang maapiktuhan dyan, sa totoo lang, dahil nabawasan yung budget, mga bulsa ninyo, mga hungang, yung mga buhaya, yung sa likod oh. Mukha pa lang, mga buhayang-buhaya na, damay nyo pa kami. Kayo ang apiktuhan yan, hindi kami. Bakit ba? Pag madagdagan ba yung pundo dyan? May mabigyan rin nyo kami ng 1 billion? 1.7 billion insertion, 3.7, bigyan nyo kami. Para okay kami dyan. Isang malita lang po. Nakamutin nyo. want to figure out the best way forward, and we are actually coordinating with DPWH and SecVins to figure out how best to do this. Actually po, binanggit naman po, di ba po sabi na rinelay po sa akin ni Senator Win yon. And in response, I also messaged him that upon conferring with the House leadership and the members of the Bicameral Conference Committee, all of us are here, we all believe that we should continue the discussions. We can do the consultations with Secretary Vince and DPWH while we're proceeding with the BICAM. So I've also relayed the same to Senator Win, that the disposition of the House leadership and the Bicameral Conference Committee conferees would be to proceed with the BICAM today. Putangin na, proceed talaga BICAM, no? Ilaban nyo yan, Swansing, kasi nga billion-billion insertion mo. Alam na namin yung mga drama ninyo. Kaya pala, umuugat ka na, kabulol-bulol ka na, ang laki ng insertion mo, ma-insertion pa sa magulang mo. Sultan Kudarat, ang layo, no? Tapos ikaw, Isabela, sana all. Luzon, Visayas, Mindanao, ma-insertion, anak ng Kuanggol, oh. O, tuloy lang natin kunti, mag-BICAM daw talaga sila. Huwag natin pigilan. Kaya sinabi na po ng Senado, walang BICAM, mag-BICAM na lang sila. Kasi manadaliin na po nila yung kanilang makukulimbat. O, anak ng kamote, oh. Pagkasama po sa discussion para himayin po ang dapat Opo, kasi para po sa akin, mas maganda po na magkakasama po kami lahat ngayong araw. Yun nga po sana yung intensyon namin. Nakita niyo naman po kahapon na may back and forth naman po kahit po nakasuspend kami. Tuloy-tuloy po yung mga usapan namin. So mas maganda po sana kung lahat kami nasa iisang lugar para po talakayin po yung mga katanungan, yung mga haka-haka natin, mga mga pag-aalinlangan. So yun po siguro yung aming posisyon. Nakita niyo po, 8 na po kami. 8 lang ba? Siyam. Siyam na po kami. Siyam po sa 11 na BICAM conferees po ay Dami ng buhaya, nagsidatingan, siyam na daw.
Kanina, 7, 8, ngayon 9 na. Ay! Mag-usap daw kayo sa Manila Hotel. Mga senador, putangin na, naalala ko talaga yan last year eh. Hindi rin nagkasundo ang mga senador, no? Dito sa AKAP. Pati si Amy, galit na galit dyan sa AKAP, sa BICAM. Tapos, nagpunta lang sa Manila Hotel, nagkasundo na. Kaya ang resulta, katakot-takot na insertion. Mukhang ganito pa rin ang mangyayari. Inayupak, niloko lang tayo. Nandito na. Kaya, yun po, sa amin po talaga, we are cognizant of we want the budget to be passed on time based on the timeline that we've laid out. So, yun po. Kaya nandito po kami ngayong araw. Ma'am, just to clarify lang, what was relayed to you by the Senate contingent? Ano po bang gagawin? Postpone, tas mag-meeting ba kayo pag-usap? O What was relayed to me was the decision already that it will be that the Senate wants to postpone it. Yun po. Oh. Yun nga po, sinabi po na they will consult or they want to consult again with DPWH, with Secretary Vince to clarify the matters discussed yesterday. So yun lang po yung And you want to be sinabi. part of that? Ako po, I wanted it to be a conversation amongst the Senate contingent, the House contingent, and DPWH sana. So, ito sana yung proper forum eh. Nandito na sana kami lahat ngayong araw eh. Kaya, ang ganda na sana, di ba? Lahat nandito na po kami. Bakit daw po Senate lang ang i-meeting? Actually po, hindi naman po na Senate lang imi-meeting ng DPWH. Sila po yung may kagustuhan na tanungin ulit, sumangguni ulit sa DPWH. Sa amin po kasi, sa aming parte, na malinaw po eh. Napakaklaro po nung sinabi ni Sec Vince kahapon. And we were hoping po na we could also have that opportunity to have that discussion with our Senate counterparts. Gusto po kasi namin maintindihan ano yung kanilang main concern. Kasi po, mas maganda po na matalakay namin yon. How do you feel na hindi po kayo sinasama ng Senado sa pakikipag-usap nila ngayon sa DPWH? Hindi naman po. Kasi actually, si Sec Vince naman po, na if ever mangyayari siya, yung ganong usapan, pwede naman siya na maging conversation among the three of us, the three parties. Wala naman pong ganon. Gusto ko lang po linawin, wala pong attempts yung Senado na kausapin ang DPWH nang wala po kami sa usapan. More of, Senwin just expressed that they would still want to have further consultations with DPWH. But that doesn't preclude us from being part of the conversation. Parang Well, feel, kumbaga, slighted. Kasi parang, as you have been telling us, parang unilaterally, the Senate decided, ayaw namin mag-BICAM today. Di ba dapat they also talk to you, to their House counterparts first before making... Iyak na! BICAM lagi, call! BICAM, call! a decision to postpone na BICAM. Kasi BICAM nga is House and Senate. Eh. Opo. So, decision should not be made unilaterally. Yes. You know how I've been doing things since I took leadership of the Appropriations Committee. As much as possible, I want to go the diplomatic route. And yun din po yung gusto nung ating contingent na gusto po natin diplomatic route. So I don't want to say na I feel slighted. I just want to once again, express to our Senate counterparts that we are here. Our disposition is to move forward with the conversations. Yun lang po. Ideally, it would have been something that would have been a collective decision, a mutual decision on the part of each leadership. Sana po on the part of the Senate President, the Majority Leader, and the Minority Leader, and of the Chairperson of Finance on one side. Tapos sa amin po, Speaker Maino, and myself on the part of the House. So ideally, sana po naging mutual decision siya. But as Senwin said earlier, as with any negotiations, when there are disagreements, meron po talagang mga ganitong sitwasyon. But again, I don't want to say that we feel slighted. We're very much still open to conversing with them to figure out the best way forward. Tingin ko na po sa schedule dun sa No schedule as of now po.
Aray, nagkangiwi-ngiwi na talaga. Ba't ngiwi ka naman? Naalo ka na rin ba ni Baki ng you want? Anak kagwang ka. Mag-bycam daw talaga sila. O kahit wala daw yung Senado, mag-bycam sila. Mga tanga, no? Sinabihan na kayo, umuwi na lang kayo dyan. Kayo magbabaycam, mga hunghang. Paano hindi sila nagkaintindihan dito talaga sa DPWH? Kasi sa DPWH kasi malaki talaga yung pera dyan. Patunayan naman natin yan. Kumanta naman si Saldico, di ba ho? Hindi sila magkakaano dyan, magkasundo. Siguro, yung gusto ni Swansing sa Senado, mag-ariglo. Magkaroon tayo ng ariglo, mag-arigluhan tayo. Paano ba? Hati tayo ng insertion. Siyempre si Tito Soto, sanay na sanay yan sa mga insertion. Noon pa yan, bigati na yan. Lalo na ngayon, sabi niya, yung sahod daw niya, ibibigay daw sa mga estudyante. So, bigyan niya yung sahod niya, pero yung insertion, sa kanya. So, tangina. Ewan ko kung papayag ba ng ariglo itong si Tito Soto, kasi si Swansing nagkangiwi-ngiwi na, pakinggan natin si Tuta Soto. So ngayon, hanggang hindi naaayos yung sinasabi namin tungkol sa DPWH na sinabi rin ni Secretary Vince mismo. So sir, Siya nag-compute doon sinabi niya sir kasi kahapon, ang binibigay niya, Sinabi ko daw. Senate, nagkamali daw kayo sa computation. But you're saying na sa kanila galing yung computation So, ngayon, tama ba sir? Gusto niyong umamin siya ng pagkakamali Oo. before you Hindi reconsider? kami nagkakamali. So ano pa yun sir? Mali. Hinihinga niya siya ng Mali ka daw, Soto, buwang ka. Sa One Bull University ka daw nag-aral, kaya mali ka. Mahirap sa'yo, hindi ka abogado mali ka. Oh. apologies or admission? Yeah, I just received the notice that he is drafting a letter admitting to the error. Ayun. So, Umamin. ibigay yun, sir. Ano mangyayari? Wala, deadlock. sir, sino nagsabi na he's drafting a letter na admitting to his mistake? Pinadala ro sa WhatsApp group namin. And then, sir, bakit siya maggaganon? Dahil hinihingi niyo sa kanya na umamin muna siya for you to reconsider? Oo, dahil sinasabi namin, kaya namin binawasan, is because yun ang computation na sinabi nila na across the board tawag dito yung nagiging overpricing. 50% Diba? ka At maaaring maging kickback. O, di tinatanggal namin. Di ba? Kaya kayo yung paninindigan ng Ayun BICAM. ang So, sir, computation na binigay niya so, sir, kung ibigay na nga po sa inyo yung admission niya na siya nagkamali, sinundan niyo siya, so you will reconsider, ibibigay niyo na yung 45? Will, hindi siguro pa rin. Depende sa computation na ipapakita niya. At saka pagdating niya sa part na yan, yung mga BICAM members na tanongin ninyo, kung anong recommendation nila sa akin, that's what I'm gonna do. Kaya sir, anong masasuggest As I said nga kung anong recommendation ng BICAM, yun ang gagawin ko. O dyan, tingnan mo 45 pala yung hiningi, pero 54 yung kinaltas. O 45, hingin namin ng 45 para matuloy yung proyekto, para tuloy yung kaligayahan namin. Kasi pag hindi yan ibigay, yung kaligayahan namin, hindi matutuloy at malungkot yung Pasko. Tutangin na masyado ng malaki yung mga insertion, mga hunghangoy. Tumigil na kayo, mga buhaya kayo. Wala ba kayong kabusugan? Sa bagay kasi ang buhaya, hindi nabubusog. Tingnan mo itong mga buhaya sa Kongreso. Talagang seryoso. Pumunta sa PICC talaga, Ayan, anak ng kamote, Pumunta sila sa PICC Mall. PICC Mall. Basta PICC pumunta, mga hinayupak. Wala. Inindyan po ng mga senador, ang mga buhayang kongresista. Sila lang nag-BICAM dyan, Silang siyam, mga hunghang. Uy, umuwi na kayo. Pamilya nyo naghihintay. Kapwa buhaya nyo pamilya nyo. Asawa nyong buhaya naghihintay. Mga anak nyong buhaya naghihintay. Umuwi na kayo. Mulan pa naman. Kawawa naman kayo.
Tangin ng kapal ng mga mukha ng mga to, no? Sinabi na nga ho ng Senado, walang BICAM, postpone, di tayo magkaintindihan, anak ng kagwang, sobrang dami yung insertion. Kaltas namin 54 billion. Pero ito, nandyan pa rin nanindigan. Nanindigan sila sa kanilang katangahan dahil nanganganib yung kanilang mga kickbacks ay ma-zero sila. Pero di pa rin ako naniwala dyan. Alam mo, kung 50% lang ho yung pinag-uusapan nga, ulitin ko muli, 300 billion na lang dapat ang budget ng anak ng kagwang ng mga buhaya sa DPWH. Pero ginawa pa rin 570 billion ng mga senador. Pag ito nagkaarigluhan, isa lang ang ibig sabihin nito. Same as usual. May mga kickbacks na naman ang mga animal, naghati-hati naman ang mga bugok sa insertion. Sinong kawawa? Hindi sila. Hindi yung proyekto, hindi yung ekonomiya. Ang kawawa tayong taong bayan dahil uutangin na naman ng mga anak ng kagwang yan. Tayo magbabayad. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.